Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab Abaya Hawa. Bawakwar tawab Abaya Hawa. Kal halal hawad Abaya Hawa alhayam. Kalalarin hawad Abaya Hawa alayam. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasa masyayak yawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa raw kakadas. Wam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Wam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Tawada Abaya Hawa. Yaman. Yaman. Itong topic natin ngayon, kaya ako tinuro kasi nabitin si Direk Samonte. Nagtanong siya, nabitin ako sa verse na ano. So, Direk Samonte, kilalan mo siguro ako, I'm stuntman. Nandito si Pastor Buddy, stuntman din. Ay, ito yung kabuuan na promise ko sa'yo. Na ang topic ay pinamagatang The Original Ancient Hebrew-Aramaic Tanakh Bible or Original Holy Scripture. Matthew chapter 24, verse 1 to 51 will be our study. Pag-aralan natin ang chapter 24, verse 1 to 51. Isang chapter yan sa chapter 24 ng aklat ng Matthew. So, samantala mo nang post mo na ang Book of Jasher kasi kailangan to dahil sa request ni Derek Samonte. Ngayon, tuloy tayo. Ang Matthew, part ng New Testament, ang New Testament was written in Hebrew, not Greek. Ang turo kasi ng mga Babylonian churches, mga born-again churches, Pentecostal churches, ang akala nila ang original sa New Testament ay Greek. Hindi po Greek. Hebrew po. New Testament in Hebrew. Aramaic. Hindi po Greek. Ang Greek, sinali na lang yan mula sa Hebrew. Ang Savior, Yahweh siya Hebrew. Ang mga apostol, halos lahat, si Lucas lang ang Greek doon. Si Lucas lang ang Greek, pero lahat mga Hebrew sila. Si Tito at saka si Timothy, Greek yan. Tatlo silang Greek, pero hindi naman part ng apostol si Tito at saka si Timothy. Pero kasama siya sa New Testament, may book si Tito at saka si Timothy. Si Lucas talaga ang nakabilang sa 12 apostol ni Masaya Hawasay. Yun po ang nakalagay, hindi po Jesus Christ. Kailan ba naimbento ang liturgy ni Gian Giorgio Tresino noong 1524 AD? Doon po nagsimula yung liturgy, yung Jehovah at saka yung Jesus. Dahil nung una, walang liturgy ang alphabet. So, kayong mga pastor ng born-again Christian, mga evangelical churches, mag-research kayo kasi tandaan nyo, kaluluwa po ninyo ang nakataya. Kaluluwa ang nakataya nyo patungong dagat-dagatang apoy kung mali ang kanyang paniniwala. Tuloy na tayo, diretso na tayo. Basa. Matthew chapter 24 verse 1. Umalis si Yahawashai sa templo. Aalis na sana siya nang dumating ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. So, tinuro ng mga alagad ang gusali ng templo. Alis na sana si Yahawashai. Yahawashai po. Ito, Yahawashai. Hindi po Jesus. Hindi po Yeshua. Yahawashai po. Yan.
Okay. Tuloy. Matthew chapter 24 verse 2. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling ito? Alalahanin ninyo, darating ang mga araw na walang maiiwan na isang bato sa ibabaw ng isa pa. Lahat sila ay ibabagsak. Sabi ni Yawasay, yung gusali ng templo, yung templong ginawa na ni Zerubbabel, yung paglabas nila sa Assyrian. Dahil pinintulutan ni Cyrus. Kasi sila po ay nakaptive sa Babylon tapos sa Assyrian yung panahon. Tinayo uli ang templo ni Zerubbabel at ito yung templo nito. Sabi ni Yawasay, nakikita ba ninyo ang mga gusaling ito? Alalahanin ninyo, darating ang mga araw na walang maiiwan na isang bato sa ibabaw ng isa pa. Lahat sila ay ibabagsak. Yan po ang sabi ni Yawasay sa kanyang mga apostol o mga alagad. Ngayon, kailan ba naganap ang pangyayari noong 70 AD? Roman Empire destroyed Jerusalem. Dinestroyed ng Roman Empire sa Jerusalem noong 70 AD. Ngayon, ano nangyari? History of Christianity. In 70 AD, the Romans invaded Jerusalem and stole, ninakaw, the Hebrew scroll. Ninakaw nila. They later created the hybrid religion in 321 and 325 AD, where they mix Hebrew truth with pagan custom from ancient Babylon. This hybrid religion was the birth of Christianity sa Roma. Kinopya nila sa Egypt noong, nagsimula ang Christianity sa Egypt noong 305 BC. Tapos, nagkaroon ng Christianity sa Roma noong 321 o 325 AD na. Nagsimula ang Christianity. Huwag kayong maniniwala nga si Pablo ang founder ng Christianity. Mali. Doon sa Antioch, sa original Bible, ang tawag nila doon ng mga believer ni Messiah Yawasay ay Messianic. Sila ay mga Messianic, hindi Christian. Pero tingnan mo ang huwad na Bible na galing sa Greek, Christian na gilagay. Kawawa naman si Pablo, pinagbintangan ninyo. Ito ang story, oh. The history of Christianity, 70 AD. Kasi nakuha nila ang Bible. Anong ginawa nila? Basa. Mayroong 777 aklat ng Biblia. Mayroon lamang tayong 66 sa kanila, habang 711 ang nawawala. Nakuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito sa basement ng Vatican, kasama ang 650 kargamento ng eroplano ng ninakaw na ginto at mahalagang artifact. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang itinago sa atin ng lahat ng katotohanan. Ang suot kasi ng mga Roman Empire nung panahon na yon ay puting sombrero sila. Ang piki na Hebrew-Israelite na mga Jewish sa Israel ngayon, sila naman ay mga itim na sombrero. Itim na sombrero. Ang mga piki na Hebrew-Israelite na kunwari. Mga lahi yan sila ni Esau. Mga Edomites sila. Hindi yan sila totoong lahi ni Israel, ni Jacob. So, kinuha noong 70 AD at nagawa nila, 66 na lang.
ginawa nilang apocryphal ang 711. Apocryphal book, sabi nila. Sumikat tuloy ang tindahang 7-Eleven. 7-Eleven ang 711 ang apocryphal book. Na wala namang apocryphal. Ang meaning kasi ng apocryphal book, nakatagong aklat. Walang nakatago. 777 yan ang aklat na lahat. Ginawa na lang nilang 66. Tuloy tayo. The original ancient Hebrew Bible had 777 scroll. Ito. Patunayan natin na totoo ito. Dito tayo sa basahin natin. Basa. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 22. Ang mga bagay na ito ay naparoon si Pilato sa templo ng mga Hudyo at tinipon ang lahat ng mga pinuno at mga iskriba at mga guro ng kautusan at ipinag-utos na sarahan ang lahat ng mga pintuang bayan. Ay sinabi sa kanila, narinig ko na mayroon kayong isang malaking aklat sa templong ito. Nais ko nga sa inyo na ito ay maiharap sa akin. Si Poncio Pilato, yung gobernador ng Israel nung panahon na yon. Kasi under sila ng Roman Empire. Ngayon, sabi ni Poncio Pilato, narinig ko na mayroon kayong isang malaking aklat sa templong ito. Nais ko na nasa inyo na ito ay maiharap sa akin. Anong sunod? Verse. Basa. At nang ang dakilang aklat na dala ng 4 na ministro ng templo at pinalamutian ng ginto at mga mahalagang bato, at sinabi ni Pilato sa kanilang lahat, isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng alahayam at ng inyong mga ninuno na siyang gumawa at nag-utos na gawin ang templong ito na itinayo upang huwag ninyong ilihim sa akin ang katotohanan. Nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa aklat na iyon. Sabihin ninyo sa akin ngayon kung sa inyong mga kasulatan ay nakasumpong ng anumang bagay tungkol kay Yahweh na inyong ibinitin sa punong kahoy, at kung anong oras ng sanglibutan siya ay nararapat na dumating, ipakita ninyo sa akin. So, naintrisado si Poncio Pilato. Sinabi na Yahweh na inyong binitin sa punong kahoy. Kasi ang gusto ni Pilato, pakawalan. Ayaw nila sabi ni Poncio Pilato, kuha ako ng tubig, maghugas ako. Wala akong sagutin sa dugo na yan. Ni Yahweh na yan. Hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Ano ba ang batas ng Israel noong panahon na yon? 2 lang ang death penalty na batas. Babatuhin hanggang mamatay at ibitin sa punong kahoy. Hindi batas ng Roma. Ang batas ng Roma ipako sa cross. Sino ang napako upside down? Si Pedro. Kasi panahon ni Pedro ay kinalaban siya, pinarusahan siya ng Roman Empire. At yon, si Pedro ang napako sa cross, upside down, baliktad. Pero si Yahweh, nakita ni Poncio Pilato, walang kasalanan yan. Sabi niya, may aklat kayong malaki. Sino yung aklat na malaking dala ng 4 na tao na pinalamutian ng ginto at malagang bato? 4 na ministro ng templo ang nagbuhat. Malaki talaga, 777 books.
Yan ang nanakaw noong 70 AD na dinala na sa Vatican. Dala ng mga puting sombrero. Eh gusto malaman ni Poncio Pilato na kailan babalik tong Yahawashai. Sabi niya, anong bagay tungkol kay Yahawashai na inyong binitin sa punong kahoy at kung anong oras ng sanglibutan siya ay nararapat na dumating, ipakita ninyo sa akin. Kung kailan siya babalik si Yahawashai. Nagka-interesado si Poncio Pilato eh. Nakita niya, namatay tapos nabuhay magmuli. Aba, hindi ito basta-basta. So yan. So, proven ang original Bible, 777 books. Ginawa na lang 66 ng Vatican Canon Law. Stole nila, Ito na lang, ginawa na, aklat na lang. Holy Bible. Pansinin ha, it is a very lie Bible. Catholic Church. Sila, sa Catholic Church. It is a very lie Bible. Ito ay kasinungalingang aklat na ito'y pinaniwalaan ng mga evangelical born again. Ito ha. Sino ang dito kumuha? Ito, Bride of Christ. Born again Christian. MCGI, yung kay Soriano. LDS, itong IW, GW, Jehovah Witness. Iglesia ni Manalo. SDA, Adventist. Sila lahat na ito, mga evangelical churches o born again Christian ito, dito rin galing ang Bible ginamit nila. Ako noon, hindi ko pa alam to, nagtaka ako noon, nagkaroon ako ng debate sa Catholic Defender. Yung pastor pa ako sa born again Christian noong panahon na yon, sa Pagadian yon. Sabi ng Catholic Defender, kayong mga born again Christian, wala naman kayong sariling Biblia ninyo. Ang Biblia ang ginamit ninyo ay amin yan sa Katoliko. Nagtaka ako, paano naging inyo? Ang history dito ay sa Israel eh. Ayun, nalaman ko na ayun pala. Kasi dinoktor nila, ninakaw nila, binago nila ang mga pangalan. Sa kanila na pala. Yan ang nangyari. Only a lie has different version. Iba-ibang version yan. Pero puro kasinungalingan. Dito nagsandal ang mga lahat ng born again Christian, evangelical churches, Protestant churches. Dito nakasandal sa Catholic Bible. Pati yung King James 1611 na may 80 books. The fake Bible. King James 1611. 80 books to. Ito yung kauna-unang aklat na ginawa ni Haring King James na bakla. Sa totoo, ang totoong buhay ni Haring King James, isang bakla po yan, bayot. Sinipingan niya ang kanyang anak na binata. Kalaguyo niya. Pati nanay niya, double bleed niya. Nanay niya, sinipingan niya. Anak niyang binata, sinipingan. Pwede sa lalaki, pwede babae. Kanino galing yung mga bakla tumboy? Anak ng fallen angel. Dito kayo naniniwala, itong mga remnant Hebrew Israelites sa Amerika, na mga tribe of Judah, tribe of Levi, tribe of Benjamin, bakit dito kayo nakasandal? Kasi nasa ilalim kayo ng sumpa. Kasi kayo ang nagpapatay kay Masaya, kay Hawasay, na binitin nyo sa punong kahoy. Sabi ni Poncio Pilato, pakawalan natin yan. Wala akong nakitang kasalanan. Maghugas ako ng kamay para wala akong sagutin sa dugo niyan. Sabi ng mga Hudyo, ang mga Hudyo kasi doon, tatlong klase. Tribe of Levi, tribe of Benjamin, tribe of Judah. Hudyo ang tawag doon. Sabi niya, sa amin ang dugo, pati sa aming lahi. Yun ang nangyari sa inyo. Na mga remnant Hebrew Israelite, na mga tribe of Judah, tribe of Levi, and tribe of Benjamin, dito kayo nakasandal sa 1611 na gawa ng bakla, bayot. Kaawa naman kayo.
Bakit yan? Nasumpa nga kayo. Sinong gagamitin ni Masaya Yawa sa itong huling mga araw sa silangan? Tuloy natin. Anong sabi ng Mateo 24:35? Basa. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ito yung promise ni Masaya Kiyawasay. Ganito yung pag-translate ko, Hebrew to English, Hebrew to Filipino. Translate from Google Translator. Kailang premium. May bayad monthly. Sabi rito, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Paano maging remain forever ang aklat niyang nakuha na, nakurap na ng Batikan? Mayroon bang duplicate na nanatili? Tingnan natin ha. Eto. Yan po ang totoo. Meron pala. Basa dito, Pastora. This is why the Ethiopian Bible got banned. Because only that this is real. Ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ang Bibliang Ethiopian dahil ito lamang ang totoo. Yan. Dahil ito lamang ang totoo. Ang Ethiopian Bible na natanggap ko galing sa Ethiopia ay Hebrew. Mayroon namang Amharic na na ginagamit nila doon. Pero Ethiopian Bible, Amharic. Ito yung duplicate sa original. Paano nagkaroon ng Ethiopia Bible, Ethiopian Bible? Para matupad yung sinabi ni Yahweh, siya langit at lupa mawala, pero ang kanyang salita manatili magpakailanman. So hindi na kurap lahat. Mayroong duplicate. Sino ang nakahawak ng duplicate? Holy Bible, Ethiopian to. 120 books to. Ito, 66 book. In different version. Magkaiba. 66 book, 66 book. American Standard Version, Living Bible, King James, NIV. Pero ang Ethiopian Bible version, mayroon tayo dito. Ayan. Kasama sa Ethiopian Bible original yung Book of Jubilees, Jasher, Book of Giants, and Book of Enoch. 54 ang tinatawag na itong tinawag ng apocryphal, ginawang apocryphal ng Vatican Canon. 66 plus 120 books in Hebrew, Jewish, Bible in Ethiopia. Alamin natin ang history ng Ethiopia. Ethiopian Jew, rich past and rich future. Ito po ang hitsura ng mga Ethiopian na Jewish. Tingnan mo mga balat nila. Kasing kulay ng lupa. Hindi yung kay Ham, kasi ang Ham as in black talaga. Basa. Sino ang nagtatag ng Ethiopia? Ayon sa Kebra Nagas, itinatag ni Menelik I ang imperyo ng Ethiopia noong ika-10 siglo BC. So, sino ang nagtatag ng bansang Ethiopia? Si King Menelik I. Alamin natin, noong 10th century BC. King Menelik, son of Solomon. Si King Menelik, anak po siya ni Haring Solomon. Father, King Solomon. Mother, Queen Sheba. Si Queen Sheba pumunta sa Israel, galing sa bansang Ophir, nagdala ng mga ginto, ginawa siyang asawa ni King Solomon pang 1,000. 1,000 ang asawa ni King Solomon lahat. Kaya nyo, 1,000 asawa? Ang anak ni King Solomon at saka ni Queen Sheba, si King Menelik,
Siya ang emperor ng Ethiopia. Siya ang founder ng Ethiopia. Queen Sheba ng Cebu. Oper ay Pilipinas. Ayan si Queen Sheba. Ngayon, ang Oper ba, nandito ba sa Pilipinas? Si Oper kapatid ni Sheba at saka ni Habila. Silang tatlong kapatid na punta rito. Tingnan natin. Basa. Anong bansa ang Oper ngayon? Ang Pilipinas ay ang lupain ng Oper. Ang komprehensibong pag-aaral sa mga scholar ng Biblia at arkeologo ay tumuturo sa katotohanan na ang modernong Pilipinas ay maaaring maging lupain ng Oper. So, ang original na pangalan ng bansa natin ay Oper. Tapos, naging Maharlika. Tapos, naging Philippines. Pero bago siya naging Oper, ang pinakauna ay Elda. Nasa prayer natin, Elda, Oper, Maharlika, Philippines. Elda ay dan ang dalan na kung saan silang si Adan sa bandang Coron, Palawan. Yan po ang Garden of Eden. Elda ang pangalan. Mabasa po yun sa original Bible, particular sa Book of Jubilees. Ngayon, walang duda na ang bansang Pilipinas, ito yung bansang Oper, na dito nanggaling si Queen Sheba, nagpunta sa Israel, ginawang pang 1,000 asawa ni King Solomon at ang anak nila si King Menelik. Ngayon, nagkaroon ako ng kaibigan sa Ethiopia. Tinanong ko, taga saan ako? Taga Philippines. Sa taga Philippines ka. Kamag-anak tayo. Kami ay mga Hebrew-Israelite, tribe of Judah, na ang tatay sa aming mga ninono ay si Menelik, na anak ni King Solomon. At ang nanay ay si Queen Sheba, na kapatid ni Oper. Sabi niya, do you know how to read the Hebrew Bible? Sabi ko, I try it. Pinabasa ko, nabasa ko. Sabi niya, I give you the Bible, the original ancient Hebrew Bible. Binigyan ako. Nagkaroon ako ng original Bible. Yun pala, nung panahon nga nag-aral ako ng Hebrew, hindi ko alintana na mulang after hapunan, nag-aral ko ng Hebrew, mulang 8 o'clock ng gabi hanggang alas 5. Susunod na mga araw, ganun din. Wala akong kapaguran mag-aral ng Hebrew kasi ipaghanda pala ko para dito. Dahil bibigyan ng original Bible para dito sa silangan, sa bansang Oper, ay maisilang ang original na Bible na aklat. Binanggit na yan sa Book of Enoch na may gagamitin si Yahweh sa silangan na mag-translate sa original Bible papunta sa lingwaheng maintindihan sa lahat. Anong lingwahe ang nalikha natin? From Hebrew, Interlinear, Tagalog. Hebrew, English. Hebrew, Cebuano. Sa Old Testament, Ancient Paleo-Hebrew, Tanakh or Bible. Ang salitang Tanakh, kasulatan, Holy Scripture, nasa English Bible. Ito po. Ang tawag dito, Middle Ancient Paleo-Hebrew Bible o Tanakh. We have the Old Testament only. Ang New Testament kasi, Hebrew, Aramaic, Tanakh. Ito naman, Hebrew, Paleo-Hebrew, Tanakh. Yan. Ayon, tuloy tayo. Basa. Matthew chapter 24 verse 3. Noong panahong iyon, si Yahweh siya ay nasa bundok ng mga
parito at ng katapusan ng panahon. So, ang mga alagad ni Masaya Kihawasay o mga apostolis niya, doon sila sa bundok ng Olibo, nagtanong, kailan ka ba babalik? Ano bang tanda ng pabalik o katapusan ng panahon? Dito, gi-explain ni Masaya Kihawasay. Pero, yung corrupted, hindi ganitong pagkasulat. Giba kunti. Tuloy, basa. Matthew chapter 24 verse 4. Sumagot si Yahawasyai, mag-ingat na huwag kayong madaya ng sinuman. Nagbabala na si Masaya Kihawasay. Mag-ingat na huwag kayong madaya ng sinuman. Ano ba ang pandaraya na gagawin ni Satanas? Tuloy. Basa. Matthew chapter 24 verse 5. May darating at papalitan ang pangalan ko kay Kristo at marami ang maniniwala at marami silang malilinlang. Yan. Na ang salitang Kristo, ito yung ipinalit sa pangalan ni Yahawasyai. At ito yung mandaraya. Sabi niya, may darating at papalitan ang pangalan ko kay Kristo. At marami ang naniniwala at marami silang malilinglang. Ganon, lahat ng born-again Christian, evangelical churches, Pentecostal churches, lahat ay nalinglang kayo kasi dito kayo naniwala. Hindi ito totoo. Ito lang pinalit lang itong Kristo sa tunay ng pangalan ni Masaya Kihawasay. Gets nyo? Direct sa monte. Kinig ka ba? May darating at papalitan ang pangalan ko kay Kristo. Ano ipalit? Si Kristo ipalit. At marami ang maniniwala. Marami talaga. The biggest religion in the world is Christianity. Marami talaga naling at marami silang malinling lang. Ano pa? Basa. Matthew chapter 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan sa iba't ibang lugar. Ngunit huwag mabahala, sapagkat ang mga bagay na ito ay tiyak na mangyayari. Bagaman hindi ito ang katapusan ng mundo. Hindi pa katapusan ng mundo, kasi matapos talaga ang mundo. Matapos talaga ang planet Earth, ang mundo. Pero hindi pa. Marinig natin ang alingaw-ngaw ng mga digmaan, iba-ibang lugar. Ngunit huwag mabahala sapagkat ang mga bagay na ito ay tiyak na mangyayari. Bagaman hindi ito ang katapusan ng mundo. May mga gira-gira, di ba? Sinabi ni Yahawasyai yan sa kanyang mga alagad. Tuloy, basa. Matthew chapter 24 verse 7. Maglalaban ang mga bansa at maglalaban ang mga kaharian sa isa't isa. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Yung nakaraang lindol, sa anong bansa yon? Myanmar. Myanmar. Tapos may prophecy pa dito daw sa Pilipinas. Magkaroon ng malaking lindol. Sinabi na ni Yahawasyai yun, maglalaban ang mga bansa at maglalaban ang mga kaharian sa isa't isa. Gira ng mga bansa. Magkaroon ng tagutom. Tagutom. Umaasa sila sa 20 pesos na bigas, hindi nangyari. Lalong tumaas. Nabudol. Sa presidenteng Bangag. Kayo mga taga-ahoy, ayaw niyong banggitin yung Bangag na BBM. Totoo naman yan Kahit nga si Prince Jim, galit yan. Sira daw ang apelido nila dahil ang BBM na yan Pati nga si Francis Leo, galit siya kay BBM. Nasira ang kanilang apelido dahil ng Bangag na yan.
Lindol sa iba't ibang lugar. Sinabi na ni Mashiach Yahweh siya yan. Ano pa? Basa. Matthew chapter 24 verse 8. Ang lahat ng ito ay pasimula ng mga kalumbayan at mga pasakit, gaya ng sa isang babaeng nanganganak. Pasimula lang sa kalumbayan, sa mga pasakit. Gaya ng babaeng manganganak yung naglilibor. Aray ko, ang mundo ganon din. So, ganon. Ano pa? Basa. Matthew chapter 24 verse 9. Pagkatapos ay isusumbong kayo nila sa harap ng pamahalaan at papatayin kayo at kapopuotan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ito ngayon. Itong nakakilala sa tunay na pangalan na Mashiach Yahweh, pag mangaral ka, time will come. Isusumbong tayo sa mga bansa at mapuot sila sa atin at papatayin tayo. Dahil sa aking pangalan. Huwag niyo sabihin na napupuot dahil sa pangalang Jesus Christ. Walang napuot. Sikat ang Jesus Christ sa buong mundo. Pag mangaral ka ng Jesus Christ, walang mapuot sa'yo. Pero pag mangaral ka sa Mashiach Yahweh natin tagbagtas, marami kang baser. Sabi nga ni Upriana, giblock ko yung ayaw maniwala eh. Giblock ko agad. Kasi hindi sila bakit? Bago lang yan eh. Hindi wala naman sa Bible. Kasi yung Bible nyo kasi, piki yun. Hindi yung totoo. Nandito nang ang original, may duplicate, ang Ethiopia. Ngayon, pag maghigpitan na ito ngayon, walang atrasan to. Buhay kung buhay, patay kung patay. Kasi maraming nakakilala, lalo na si Pastor Nel, duwag, takot. Mali. Sa Bisaya, patalawan ka talaga, duwag ka. Di mo sabihin ang katotohanan. Patay kung patay, sabihin mo totoo. Ang maraming mga duwag eh. Yahweh sila, Yahweh, Alhayam, silent lang. Hindi nila sabihin, hindi nga sila mag-post sa social media. Baka may mga galit sa kanila. Mga duwag kayo. Itong tatlong Mariang matapang natin, si Pastora Corazon Castillo, Pastora Ann Magalso, Pastora Daikik sa Japan. Mga matapang to. Kayo na maalala, i-share lang ninyo mga post nila. Ako nga, i-share ko lang mga post nila eh. Kasi, ito na, pag dumating ang panahon, huhulihin tayo, harap tayo at papatayin, okay, so what? Namatay ka dahil pinaglaban mo ang tunay niyang pangalan. Biro mo, pagkatapos ay isusumbong kayo nila sa harap ng pamalaan at papatayin kayo at kaputan kayo ng lahat, ng mga bansa, hindi lang isang bansa, ng mga bansa, dahil sa aking pangalan. Huwag niyo sabihin kay mga Kristiyan, pangalan ni Jesus Christ, pangalan, may mapuot. May mapuot ba kay Jesus Christ? Wala. Tanggap yan buong mundo. Pero pangaral mo si Hawa, Alhayam, Masaya kaya Wasay, marami mapuot. Kasi bago lang sa pandinig nila. Yan ang nakasulat sa pangalan ng original Bible. Ngayon, tayo, nasa harap na tayo ng iharap na tayo para patayin. Itatua mo. Tanggihan mo Yahweh siya, balik ka si Jesus Christ. Para di ka patayin. Pastor Bade. Hindi. Tuloy ang Yahweh siya, yun ang dakilang nakapagligtas. Patay kung patay, no? Patay kung Oh, yan ang matapang.
Ngayon pa lang, wala pa nga sa harapan ng persecution ng ganon. Wala na, duwag na, takot na. So, yan ang mga duwag. Tuloy, basa. Matthew chapter 24 verse 10. At dahil dito, marami ang maniniwala sa pangalan na ipinalit sa aking pangalan at hindi sila magkakasundo sa isa't isa. Hindi pa nga. Pinalitan ang pangalan niya, ang pangalan ng Jesus Christ na, dahil sa Bible na yan, pero hindi pa sila magkasundo sa isa't isa. Yung isang born again dito, ibang doktrina, ito, ibang doktrina, ito, isang, nagdidebate pa sila. Hindi sila magkasundo, isa lang Bible ginamit la, isa lang tagapagligtas sa Jesus Christ, isa lang God, Lord, ganon. Pero hindi sila magkasundo. Binanggit na yan ni Hawasay. At dahil dito, marami ang maniniwala sa pangalan na ipinalit sa aking pangalan. Nawala na ang pangalang Yahweh. At hindi sila magkakasundo sa isa't isa. Kasi magulong mundo nila. Kasi yung mga doktrina kasi hindi magkakasundo. Ang Jehovah Witness ay tanggap sa Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo ay tanggap naman sa born again. Iba-iba mga pareho lang silang Bible ginamit. So binanggit na hindi magkakasundo sa isa't isa. Pinalitan ang pangalan. Pangalan niya. Basa. Matthew chapter 24 verse 11. Maraming bulaang propeta ang nangangaral ng bagong pangalan na nagbago mula sa aking pangalan at nililinlang ang mga tao. Yan. Kita mo? Maraming bulaang propeta ang mangaral sa bagong pangalan na nagbago mula sa aking pangalan at nililing lang ang mga tao. So, naliling lang talaga. Yung pangalang Yahweh siya, pinalitan nilang Jesus Christ at marami ang naniwala sa Jesus Christ. Yung letter G, sa 1524 AD lang niya nagsimula kay Gian Giorgio Tresino. Walang letter G before 1524 AD. Pero nawala, Jesus, Jesus, gano'n. Nako, Jehovah, Jehovah. Marami ang mga taong nalinglang. Pansinin nyo, kayo mga born again Christian pastor, mga bishop, kaluluwa po ang nakataya ninyo. Akala kampante kayo sa Bible, nagawa ng Vatican Canon Law. Hindi yon. Isang fake Bible yan, kasinungalingan. Maraming bulaang propeta. Kayo po ang mga bulaang propetang tinutukoy na mangaral ng bagong pangalan na nagbago mula sa aking pangalan. Ang pangalan niya, Yahweh siya, pinalitan Jesus Christ. At naliling lang ang mga tao. Ano ba ang original? Yahweh siya, 6 BC up to 70 AD. Dahil 70 AD, ninakaw, tinanggal na nila ang Yahweh siya before. Ngayon, after, Jesus Christ 1769 to present, dito na, yung Jesus Christ. Na ang picture ginamit ay kay Cesare Borgia. Ito yung bagong pangalan. Ang original ito, Yahweh siya. Dito kayo naniniwala. Kayo'y nangaral dito. Mga bulaang propita po kayo dito. Tapos sabihin nyo na, ang bulaang propita, yung mga antikristo ay maniwala kay Kristo. Sa original Bible, walang mabasang antikristo. Ang mabasa doon, anti-masyayak, Yahawashai. Sino yan kayo? Ang anti-masyayak? Tapos, pinalitan nila ng antikristo para tayong mangaral sa tunay na pangalan, nagmukha tayong kontrabida. Sila na kontrabida, nagmukhang bida. Dahil sa Bible nilang dinoktor, binago, kinurap.
Sumikat itong Jesus Christ 1769 to present day. Pero si Yahweh Shai noong 6 BC pa to 70 AD. Yahweh Shai. Mabasa sa original Bible, Yahweh Shai hindi. Itong Jesus, letter G, nagsimula itong 1524 AD. Ang father of letter J ay si Gian Giorgio Tresino. Tingnan yung history. Ngayon, basa. Matthew chapter 24 verse 12. Ang kasamaan ng mga tao ay lalago at ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit nangyari na ang kasamaan ng mga tao ay lalago at ang mga pag-ibig ng marami ay lalamig? Kasi nandito na ang mga droga. Mga droga. Pag ikaw mag-addict ka na, drug addict ka, ay bangag ka na, ay iba ng ugali mo. Wala kang utang na loob. Hindi ka marunong tumingin sa utang na loob. At ang nagbigay ng pabor sa'yo, pinakulong mo pa. Lalago talaga ang kasamaan. At ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nakatulan si Imelda sa ombudsman. Makulong yung dapat. Pero panahon ni Duterte, hindi niya pinakulong dahil matanda na kasi. Lahat ng presidente ayaw nilang ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. Kay Duterte pinalibing doon sa bilibingan ng mga bayani. Anong ginante sa bangag na naging masama dahil sa droga? Pinakulong. Nandoon sa Netherlands, sa Hoge. Wala talaga, masama talaga. Ang kasamaan ng mga tao ay lalago because of drug. Illegal drug. At ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tuloy. Matthew chapter 24 verse 13. Ngunit ang sinumang makasumpong ng aking pangalan ay maliligtas. Sinong maligtas? Makasumpong ng kanyang pangalan. Anong pangalan? Mashiach Yahweh Shai, na si Yahweh nagkatawang tao. Ang kahulugan ng Yahweh Shai, ibig sabihin si Yahweh ang tagapagligtas. Yaman. Ang makasumpong sa kanyang pangalan, maligtas. Sabi niya, hindi, Jesus Christ ka na, kinagis na ko na dito, hindi ka maligtas. Impyerno ang bagsak mo. Ayon sa base dito. Alamin mo kung anong pangalan ng tagapagligtas na totoo. Yan. Tuloy tayo. Basa. Matthew chapter 24 verse 14. Ang aking pangalan at ang kaharian ng alahayam ay ipinangangaral sa buong mundo upang marinig ito ng lahat ng bansa. At kapag nangyari iyon, darating ang wakas. Yun na nga. That's why tulong kayo i-share ninyo. Yung tatlong matatapang nating ibong mandaraget, i-share ninyo ang i-post nila sa social media. Pastora Daikit, Pastora Corazon, Pastora Ann Magalso. Share ninyo. Para yung lahat ng friend nyo, mabasa yun nila. Kapag mangyari iyon, darating ang wakas. Dahil ang aking pangalan at ang kaharian ng alahayam ay ipangaral sa buong mundo. Paano mangyari yan? Through social media. Yaman. Buong mundo. As long as may wifi ka, cellphone, share ng share. At kasama ka sa reward ng matanggap itong tatlong magigiting na matapang na mga babae. Ipangaral sa buong mundo upang marinig ito ng lahat ng bansa. At kapag mangyari iyon, darating ang wakas. Ang iba naman, may share ko to, maraming magdebate sa akin, aawayin ako. Ng kamag-anak ko mga pastor sa Baptist, sa ano. Duwag ka pala eh.
So yan. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 15. Kaya't kapag nakita ninyo ang mga kasuklam-suklam ng huwad na masyayak na binanggit ni Daniel na propeta, na nakaupo sa templo na nasa Sion, gamit ang aking pangalan, kung gayon ay mauunawaan ninyo ito. May gagamit sa tunay na pangalan, Yahweh. Na doon sa Sayon. Dalawa naman ang templo na may Sayon sa Israel ng mga Edomites. At saka dito sa Laguna na itinayo. Ang nagfinance, itong Dan Fernandez na membro ng Quadcom na isa ding pasaway. Kaya't kapag makita ninyo ang mga kasuklam-suklam na huwad na masyayak, hindi to Jesus Christ, masyayak na, na ibinanggit ni Daniel na propeta, na nakaupo sa templo ng nasa Sayon. Dalawa lang ang templo na may Sayon dito sa Pilipinas at doon sa bansang Israel. At naghandog pa sila. Kasi ang paghandog kasi, yon ang kasuklam-suklam. Wala nang handog kasi si Masyak, Yahweh na ang huling handog. Di na maghandog. Tapos maghandog pa kayo, kasuklam-suklam po ang ginawa ninyo. Huwad na masyayak na binanggit ni Daniel na propeta na nakaupo sa templo ng nasa Sayon. Gamit ang aking pangalan. Sabi niya, okay to, Yahweh. Pero ang tanong, kasuklam-suklam ang ginawa nila kasi naghandog pa. At saka nagtayo sila ng templo. Wala ng templo. Assembly na. Hindi na templo. Wala namang sinabi ni Hawashai, yung madurog ang templo doon sa Israel, ay patong-patong ay magtayo uli ng templo. Wala. Wala ng templo itatayo. Assembly na. Pagtitipon na lang. Kasi si Hawashai na ang huling handog. Pag kayo'y maghandog, isang kasuklam-suklam na maghandog kayo ng hayop, insulto yun kay Masyayak Hawashai. Siya ang huling handog. Tapos naghandog pa kayo. Tapos gamit pa niyo ang tunay na pangalan na nasa templo ng Sayon. Mag-ingat kayo, kahit tunay na pangalan yan, pag maghandog pa sila, ay isang kasuklam-suklam yan. Mga huwad po yan. Hindi yan totoo. Tuloy tayo. Basa. Matthew chapter 24, verse 16. Kung magkagayoy ang mga nasa Judea, ay dapat tumakas sa mga bundok. Ano pa? Matthew chapter 24, verse 17. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala na maglabas ng anuman sa bahay. So, yan ang babala ni Hawashai. Ano pa? Matthew chapter 24, verse 18. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kunin ang kaniyang balaban. Huwag na uwi. Doon sa bundok na lang. Ano pa? Matthew chapter 24, verse 19. Sa mga araw na iyon, sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso. So, yung nagbuntis, nagdalang tao at nagpasuso. Aba talaga, kawawa. Kasi magtakbuhan na yan eh. Ano pa? Matthew chapter 24, verse 20. Panalangin ng inyong pagtakas ay hindi sa taglamig o sa sabat. Bakit tatakbo sa bundok? Bakit? Kasi may sumbi. May sumbi. Okay. Matthew chapter 24, verse 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian nang hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi mangyayari muli. Yan. Wala pang rapture dito ha. Maranasan.
Yung nasa bundok, doon ka na. Kung nasa atip pa, huwag kang bumaba. Gala-gala na yung mga zombie. Kagatin ka. Pag makagat ka, zombie ka na rin. Yung tatakbo na may masuso, may buntis, hindi rin pwede. Kawawa. Dahil buntis siya, tapos siya may masuso pa, may sanggol pang binibitbit. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapaghatian na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari muli. Coming soon yan na pangyayari. Paano yan? Kung ang dami ng mga robot na pinaikot dito ni Elon Musk. Mastima. Hindi mo kalaban, robot yan eh. Hindi mo tayo labanan. Takbo di yan. Gi-operate lang yan, gi-program na yan eh. Habulin ka, takbo ka na talaga. Ganon katindi ang kapaghatian na darating. Ngayon, ano pa? Tuloy. Matthew chapter 24, verse 22, sa katunayan, kung hindi pinaikli ng alahayam ang mga araw na iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa binhi ni Yahweh, paiikliin ang panahong iyon. Wala talagang maliligtas kung hindi pinaikli ni alahayam. Pero alang-alang sa binhi ni Yahweh, paikliin ang panahong iyon para may matira pa. Ganon katindi. Dito sa Manila Hill, bundok naman yun eh. Sirado ka sa taas. Huwag kang bumaba kasi maraming galagala mga zombie doon. Tama yun. Gawa ka ng pana. Di naman matamaan yun. Dahil, ano yan, yung zombie na yan, parang robot yan eh. Na-invented ni Mastima eh. Tagtatagtarin na Oo. mamamatay. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 22. Kung may magsabi sa inyo, tingnan ninyo, narito si Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ang pangalan na pinalitan ng aking pangalan. O narito siya, huwag kayong maniwala. Meron mo ha? Pinago yan sa dinoktorya ng Bible ng Vatican. Pero yan ang original na kasulat. Kung may magsabi sa inyo, tingnan ninyo, narito si Kristo Jesus. Daming sikat kay Kristo Jesus. Ang tagapaligtas. Tagapaligtas daw, si Kristo Jesus. Ang pangalang na pinalitan ang aking pangalan. Narito siya. Huwag kayong maniniwala. Pero ang daming naniwala kay Kristo Jesus. Dami talagang nalinglang. Sa social media, magturo ka, dibatihin ka pa. Tayo pa ang nagmukhang kulto daw. Pero sa totoo, sila ang kulto dahil ang Bible nyo galing na sa Vatican. Paano kami maging kulto? Original Bible ang ginamit namin. Ito ang nakasulat sa original. Ang hindi original na Bible, yun ang kulto. Original to. Ito sinabi sa original. Kung may nagsabi sa inyo, tingnan ninyo, narito si Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ang pangalang pinalitan ng aking pangalan. Narito siya, huwag kayong maniwala. Binanggit na ni Yahweh siya yan, huwag maniwala, yung Kristo Jesus na tagapagligtas. Pero ang dami, no? Dati, naniwala din ako dati. Tayo. Pero magbuti lang nagising tayo sa katotohanan. Ano pa? Basa. Matthew chapter 24, verse 24. Sapagkat may mga bulaang propeta ni Jesucristo na nagsasalita ng mga kasinungalingan, maging ang mga nangangaral ng kasinungalingan. Nagpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at kababalaghan na ikalulugod ng marami, at marami ang nalinlang, maging ang mga pinili ng alahayam. Kahit pa ang pinili ng alahayam, nalinglag din. Huli na, pag di makarinig.
Biro mo ha, sapagkat may mga bulaang propita ni Jesucristo. Ang linaw, no? Sino ba yung bulaang propita? Yung nangaral kay Kristo. Na nagsalita ng mga kasinungalingan. Dahil ang Bible ginamit nila, kasinungalingan ang Biblia. Maging mga ngaral ng kasinungalingan. Nagpapakita sila ng mga manghang himala at kababalaghan. May milagro. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Ikaw gagaling. O, tuwang-tuwa. Anong sabi? At ikalulugod ng marami. At marami ang nalinglang, maging ang mga pinili ng alahayam. Yun na nga na tayong nakaalam na, nakawa tayo sa kanila. Kahit batikusin tayo, awayin tayo, kahit iharap pa tayo sukuman, patayin tayo, hindi tayo matakot. Basta maparating lang natin sa kanila. So what? Patayin tayo. At least sinabi natin totoo. Na yung pinangangaral yung Jesus Christ, kayo po ang mga bulaang propita ni Kristo Jesus na nagsilita ng mga kasinungalingan. Dahil ang pinangangaral ninyo ay Biblia galing sa 66 book, ay kasinungalingan po yon. Maging ang mga pangangaral ng kasinungalingan na nagpapakita sila ng mga kamangamanghang himala. Sabi niya, may himala kasi. Kung hindi totoo, bakit may himala? Siyempre may himala yung mga fallen angel. Satanas yan eh. May power ang mga fallen angel eh. So nakakalungkot nga. Ito ha, vulgar sila sa original Bible. O ngayon, Direktor sa Monte. Mabibitin ka pa ba? So, yan. Dahil dito nang galing ang Bible ninyo. Itong Bride of Christ, galing dito. BAC, Born Again Christian, MCGI, LDS, Jehovah's Witness, Iglesia ni Manalo, at SDA, Adventist. Lahat ng pinangangaral nyo kasinungalingan dahil dito kayo nang galing. Hindi kayo galing sa original Bible. Ito, BAC, Born Again Christian, different denomination to. Yan. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 25. Tandaan, sinabi ko na ito sa inyo ng maaga upang kayo ay maging handa. Sinabi na ni Masaki Hawasay sa kanyang mga alagad para ipasapa sa susunod na henerasyon. Tandaan, sinabi ko na ito sa inyo ng maaga upang kayo ay maging handa. Pero ang dami ring nalinglang at naging propita ni Jesucristo na huwad, na bulaang propita ni Jesucristo. Klarado ba? Very clear? Direktor sa Monte. Klarado ba? Kayo mga kaibigan kong born again Christian, na mga bishop, mga pastors, yung pinangangaral nyo kasinungalingan dahil galing kayo sa 66 book na Bible ng kasinungalingan, ginamit nyo. Ayaw nyo doon sa totoong pangalang Masaki Hawasay. Kami pa ang ginawa ninyong mali. Paano kami maging mali? Original Bible ang ginamit namin. Sa inyo, Bible ng Vatican, Canon Law. Na 66 book na lang. Basa. Matthew chapter 24, verse 26. Kaya, kung sabihin nila sa inyo, narito, nasa ilang siya, huwag kayong lalabas. At kung sabihin nila sa inyo, narito, siya ay nasa loob ng mga silid, huwag kayong maniwala. Huwag maniwala. Sa mga pagpasok doon, sakalin kayo. Ano pa? Basa. Matthew chapter 24, verse 27. Sapagkat ang anak ng tao ay darating na nasa alapaap, gaya ng kidlat na
pagbalik ng ang tao, anak ng tao, si Mashiach Yahweh, ay darating na nasa alapaap. Hindi sabihin nyo, nandito nakaupo sa templo ng Sayon sa Laguna. O nakaupo sa Sayon doon sa Israel. Huwag kayong maniwala. Binanggit dito, kung kaya sabihin nila sa inyo, narito, nasa ilang siya, huwag kayong lalabas. At kung sabihin nila sa inyo, narito siya, nasa loob ng mga silid, huwag kayong maniwala. Narito siya, nasa Laguna, sa templo, sa Sayon. Nandoon siya sa Israel, sa Sayon na templo, huwag kayong maniwala. Dahil ang totoo nga si Mashiach Yahweh, sapagkat ang anak ng tao ay darating na nasa alapaap siya. Gaya ng kidlat na kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nasa alapaap lang si Yahweh, hindi siya pababa sa lupa. Basa. Matthew chapter 24, verse 28. Kung saan naroon ang bangkay, doon magtitipon ang mga buwetre. So, nandoon mga buitre. Pag nandoon ang bangkay, sige, doon kayo. Kay may makain eh. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 29. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi na magliliwanag, ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayari. Ito yung palatandaan sa pagbalik ni Mashiach Yahweh. Pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magliliwanag, ang mga bituin ay mahulog mula sa langit, ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Mayroong tinawag na heaving quake. Earthquake, mayayanig ang lupa. Ngayon, ang langit ang mayayanig. Heaving quake ang tawag. Basa. Matthew chapter 24, verse 30. At ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw mula sa langit, at ang lahat ng mga bansa ay magdadalamhati. Makikita nila akong dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So kung may dumating na sabi na si Mashiach Yahweh, nandoon sa templo ng Laguna, sa Sayon, Mount Sayon, o doon sa Israel, sa Mount Sayon, huwag kayong maniwala, kasuklam-suklam, naghahandog pa sila. Si Yahweh ay nasa alapaap siya, at ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw mula sa langit, at ang lahat ng mga bansa ay magdalamhati. Makikita nila akong darating na nasa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluhatian. Nasa ulap lang siya. Yan. Nasa ulap si Yahweh siya eh. Sakay ng kabayo niya. Tuloy natin. Basa. Matthew chapter 24, verse 31. Sa isang malakas na tunog ng trompeta ay aking susubuin ang aking mga anghel sa apat na sulok ng lupa, at kanilang titipunin ang aking mga hinirang mula sa buong lupa, at sila'y iaahon sa mga alapaap. Yan ang tawag ng rapture. Nasa alapaap, sa ulap si Yahweh, ang anghel niya susuguin. Parang dadalhin din tayo sa alapaap, sa ulap. Sa isang malakas na tunog ng trumpita, ay aking susuguin ang aking mga anghel sa apat na sulok ng lupa, at kanilang titipunin ang aking mga hinirang mula sa buong lupa, at sila'y aahon sa mga alapaap. Kung may magpakita na nandito si Yahweh, nandito sa templo, nandito, huwag kayong maniwala, kasi si Yahweh ay sa ulap lang siya, alapaap lang siya. Sasalubungin natin. So, ayaw nyo maniwala sa rapture, maiwan kayo dito. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 32. Alamin ang
Yung alamin, ang puno ng igos. Yan ang pinakita ni Yahawasyai. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 33. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, malalaman ninyo na ang pagparito ng anak ng tao, ang aking pagbabalik ay malapit na. Anak ng tao, o sa pagbabalik niya, ay malapit na. Pag makita ninyo ang palatandaan. Gayon din naman, kapag makita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, malalaman ninyo na ang pagparito ng anak ng tao o ang aking pagbabalik ay malapit na. Sunod. Matthew chapter 24, verse 34. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahing ito ay hindi lilipas hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Anong tinutukoy niyang lahing dililipas? Yung Hebrew-Israelite. Na-scattered sila noong 721 ilok ng apat na sulok ng mundo. Pero ngayon, gising na. Remnant Hebrew-Israelite ako dito sa Silangan, sa Oper. Kami ay Remnant Hebrew-Israelite, Manase. Kami ay kay Sibulon, kami kay Aser, kami kay Niftali. Nandyan na, nagising na. Alam na nila. Yun ang sinabi ni Yahawasyai, katotohanan ang sinabi ko sa inyo, ang lahing ito ay hindi lilipas hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi yung bago pa siya nakatakas, ay wala, parang nawala ang lahi. Ngayon, nalaman na. Remnant Hebrew-Israelite pala ako. Sa ibang bansa, gano'n. Hindi talaga lilipas. Dito na malapit na si Yahawasyai babalik. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Lilipas ang langit at lupa, pero ang kanyang salita manatili kasi totoo ang kanyang salita, hindi kasinungalingan. Tuloy. Basa. Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit sa araw at oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ang Yahweh lamang ang nakakaalam. May nakaalam ba? Ang anghel nga sa langit, hindi nakaalam. Tayo pa kay mga tao, hindi natin alam. May palatandaan lang siya, pero hindi natin alam ang oras, araw ng kanyang pagbalik. Ang nakaalam si Yahweh. Pag ibahin mo si Yahawasyai, sino bang babalik? Di ba si Yahawasyai? Ay, hindi niya alam. Ang Yahweh lang. Kasi si Yahawasyai, isa lang sila. Naging Yahawasyai lang para maging Savior sa kanyang mga binhi dito sa lupa, para matubos sa kasalanan. Malinaw po, ngunit sa araw at oras ng aking pagbabalik. Sabi ni Yahawasyai ito, sabi niya doon sa bundok na Olibo, kausap ng mga apostoles, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ang Yahweh lamang ang nakaalam. Kung ibahin mo si Yahawasyai, ay hindi pala alam ni Yahawasyai pagbalik, si Yahweh lang pala yung Ama. So, kita mo yung mga palpak na doktrina ng mga Babylonian. Kasi pinag-iba nila. Di magkasundo kasi may oneness, may two-ness, may three-ness. Oneness, two-ness, Trinity, three-ness. Ang pang-apat, nakakainis. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 37. Ngunit kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang araw ng aking pagbabalik. Palatandaan naman to uli ni Yahawasyai ang pagbabalik niya. Katulad sa panahon ni Noe, sa mga araw ni Noe. Ano ba mga araw ni Noe? Tuloy. Matthew chapter 24, verse 38. Noong mga araw na iyon, bago ang baha, ang mga tao ay kumakain, umiinom at nag-aasawa hanggang sa pumasok si Noe sa ark.
So, tuloy-tuloy ang pag-asawa, tuloy-tuloy ang pag-inuman. Oh. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, ganoon kapareho ang kanyang pagbalik. Oh, tuloy. Basa. Matthew chapter 24 verse 39. Hindi nila naunawaan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganoon din ang mangyayari pagbalik ko. Ganon rin ang mangyari sa pagbalik ko. Ang mga tao, nag-asawa, nagsikain, wala kamalay-malay, hanggang panahon na si Noah ay pumasok na sa arka, tapos biglang nagbaha. Kasi nagsaya-saya sila. May kapighatian yan, pero may kasiyahan naman minsan. Tuloy. Matthew chapter 24 verse 40. Noong panahong iyon, dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kunin ang isa at iwanan ang isa. So, kinuha ang isa, na-rapture, ang isa na-iwan. Ang isa hindi nanampalataya. Jesus Christ. Tuloy, isa pa. Matthew chapter 24 verse 41. May dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan. Kunin ang isa at iwanan ang isa. Sarap bang maiwan? Kristo yun. Yung Yahweh siya, yun ang kinuha. Kasi pagbabalik na ni Abasay sa Alapaa para i-rapture, sulubungin natin sa Alapaa, dalahin tayo sa anghel na inutusan ni Abasay sa 4 na sulok ng mundo. Kukunin ng isa, iiwan isa. Bakit ang iba naiwan? Ang iba hindi nadala. Ang iba nasama. Mamaya sa ending. Tuloy, basa. Matthew chapter 24 verse 42. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang Yahweh. Sinong darating? Yahweh. Yahweh. Anong pangalan ang sinabing babalik? Yahweh siya. Di isa lang si Yahweh siya. Hindi talaga magkaiba. Pero iba si Yahweh siya. High-ranking angel lang siya. Si Yahweh ang totoo. Ilum diha. Di ka talaga nakasabot. Basa. Matthew chapter 24 verse 43. Tandaan ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, handa na sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Wala namang taong nakakalam kung kailan pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kung alam niya, maghanda siya. Hindi nakaalam, bigla lang dumating ang magnanakaw Lagi lang handa, lagi. Tuloy. Matthew chapter 24 verse 44. Kaya't maging handa kayong palagi, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sabi rito, kaya maging handa kayo palagi. Ano bang paghanda dito? Mamaya. Dahil sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo nalalaman. Kasi nakaalam nga si Yahweh lang Ang mga anghel nga di nakaalam Tuloy. Matthew chapter 24 verse 45. Sino ang tapat at matalinong lingkod? Hindi ba siya ang hihirangin ng kanyang amo sa kanyang sambahayan upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa tamang oras? Yung pinili na kanyang amo na ang tapat na matalinong lingkod. Ngayon, tuloy. Matthew chapter 24 verse 46. Mapalad ang aliping iyon na natagpuan ng kanyang amo na laging tapat sa kanyang pagbabalik. Laging tapat sa kanyang pagbabalik. Ngayon, sino itong hindi tapat na hindi makasama sa rapture? Tuloy. Matthew chapter 24 verse 47. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang pinuno ng isang amo sa lahat ng kanyang pag-aari. Pinuno siya sa amo niya sa lahat ng pag-aari. Kung makitaan siyang tapat. Tuloy. Matthew chapter 24 verse 48. Ngunit kung sasabihin na masamang aliping iyon sa kanyang sarili, matagal pa bago babalik ang aking amo,
Tatamad-tamad na lang ako. Yan. Tatamad-tamad lang muna ako. Sige, kaya lang muna magsimba. Marami kong lakad. Sige, hindi ka makasama sa rapture talaga. Patamad-tamad na lang. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 49. Kung magkagayoy, sisimulan niyang gumawa ng anuman at magpapagala-gala, kumakain at umiinom, nakasama ng mga lasenggo. Yan, di ba? Natangay sa mga lasinggo pa. Pag gala na lang. Instead magsimba sa araw ng Sabat, gala-gala. Maliban kung importanteng reason. Pero kung wala namang reason, ibang usapan yan. Tuloy. Matthew chapter 24, verse 50. Darating ang amo ng aliping iyon sa araw na hindi inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Kasi wala nga makaalam. Ang anghel nga hindi nakaalam eh. Si Yahweh lang nakaalam. O Yahweh siya eh. Ngayon, tuloy. Matthew chapter 24, verse 51. Paparusahan siya ng kanyang amo, at gayon din sa pagbalik ko, ay masusunog sila sa apoy, at iiyak sila sa matinding sakit, at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sa wakas ay ilalagay sila sa pinakamababang posisyon sa kaharian ng alahayang. Ligtas naman kasi elect sila eh. Binhi sila ni Yahweh. Kaya lang, ilagay siya sa pinakamababang posisyon doon sa kaharian ng alahayang. Kasi hindi nga siya tapat, parusahan siya ng kanyang amo. Illustration to niya. Gayon din sa pagbalik ko ay masusunog siya sa apoy at iiyak sila sa matinding sakit at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Kasi hindi lang Sodoma, Gomora pinaulan ng apoy, hindi lang ang Los Angeles pinaulan ng apoy, kundi buong mundo na paulan na ng apoy. At yung hindi nakasama sa rapture, eto na, mangangalit ang kanilang mga ngipin. Sa matinding sakit at mangangalit ang kanilang ngipin. Masusunog sila sa apoy. Paulan na ng apoy ito. Yan ang mangyari. At bandang huli, sa kaharian ng alahayam, pinakamababang posisyon sa kaharian ng alahayam. Bakit? Ano mang ginawa lang hindi sila handa? Ito, basa. Hebrews chapter 10, verse 25. Hindi natin dapat pabayaan ang pakikilahok sa ating mga serbisyo sa pagpupulong, tulad ng ginawa natin. Sa halip, patatagin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahweh. Sa English, basahin mo. We should not neglect participating in our assembly services as we have done. Instead, let's build each other up, especially now as we see the day of Yahweh's return approaching. Return approaching. Kasi kung mo tigil ka dumalo sa assembly services, ayaw mo kasi maraming lakad, pero binhi ka naman ni Yahweh, maraming lakad, lalo na itong maliit na mama, maraming lakad, may iba pa. Hindi yan makasama sa rapture. Masusunog, mangangalit ang ngipin yan. At pagdating sa kaharian ng alahayam, pinakamababang posisyon doon sa ilagay sa bangkita. Mataas na sulti sa parang. Wala siyang mansion at wala siyang service vehicle na chariot of fire. Pero nakita ko kay Tatay Carlos, tapat siya hanggang namatay siya. Lagi siyang umatin, wala siyang absent. May mansion siya sa langit.
May chariot of fire pa. Kailan kulang lang siya 2 lubog sa bautismo, bawasan niyo sa anghel ang isang kabayo. Isa lang kabayo niya. Isang kabayo. At least may service pa rin siya. At least may mansion. Pero yung mababang posisyon nandoon ay nasa Parang pangkala sa'yo. bangkita. Kasi maraming reason eh. Hindi ko makadalo. Actually, yung mga maraming alibay, kung sabihin na, punta kayo rito, may magbibigay ng 10,000 na magbigay. Sa susulpot yan. Bilis ko na, tatlo yun. Kahit 5,000 lang may bigay, susulpot yan. Kung may gusto nga, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung hindi ang pagdalo, yung very reasonable talaga na bakit siya makadalo. Pero kung hindi naman gaanong reasonable, kunwari lang reasonable, sige ka. Mangangalit ang ngipin mo pagdating ng rapture day. Gugunawin tong lupa. At pagdating sa langit, sa alahayang kingdom, pinakamababang posisyon ang mayroon ka doon. Magugulat ka ba? Kung sila nasa mansion, bakit ako dito? Kasi tamad ka eh. Subukan mo mag-aral, panay absent ka, panay absent. Mapasa ka sa graduation day, hindi ka papasa. Marami ka absent eh. Ganon din dito, paano ka papasa? Kung marami kang absent. Yan ang tinutukoy dito. Nang alipin kasing masama, tamad-tamad na lang ako, tagal pa yung babalik ng amo. Importante talaga. Biro mo, mulang Sunday hanggang Friday, atin ang araw lahat yan. Saturday lang, Sabat lang sa kanya, pero kukunin mo pa. Na sa totoo, hindi naman buong araw yan eh. Ilang oras lang ibinigay mo sa pagsamba, kaya hawa. Tapos, nagtamad-tamad ka pa na ang katumbas yan ay yung mansion mo sa langit, ang katumbas yan, mababang posisyon ka sa langit. At masusunod ko pa sa apoy. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa,